Ang mga supplier ng mall. Bantayan mo ako. Uy, Tay. Anong problema, Tay? Bilisan mo! Tawagan ng ospital. Pag-usapan natin yan mamaya. Kumusta si Tay? Hello, Suburban Hospital ba ito? Nasa fruit stand ako sa Red Rock Road. May inaatake sa puso. Nahulog siya. Tawag ng ambulansya. Bilis! Tulong! Tulong po! Tulungan mo kami. Cardiac arrest ito dahil sa sakit sa puso. Kailangan niya agad ng CPR. 3 minuto na lang tayo para kumilos. Hindi aabot ang ambulansya. Pakiusap. Nakikiusap. Iligtas mo siya. Pakiusap. Paki, iligtas siya. Hindi sapat ang chest compressions. Gawin ang mouth-to-mouth. Mouth to mouth? May marunong ba ng mouth to mouth? Sino marunong? Kaya mo ba? Paki, iligtas si tatay. May marunong ba sa inyo ng mouth to mouth? Sino ang gagawa ng mouth-to-mouth sa matandang lalaki? Tanda na niya. Tay. Wow! Ang tapang ng babaeng ito. Hindi siya nandidiri? Uy, gising siya. Nagising siya. Tay, bumangon agad. Tinakot mo ako, Tay. Uy, ayos na siya ngayon, di ba? Ang mahal ng pagpunta sa ospital. Wala na kaming pera. Tatay ko, Dalhin muna siya sa ospital. Seryoso ang sakit sa puso. ang dami ng pera, Lesya. Ito. Dalhin siya sa ospital. Oh, alis na tayo. Aalis na tayo. Sa kabutihang palad, ginawa mo ang CPR sa oras. Ligtas na siya ngayon. Oh, buti naman. Maraming salamat. Salamat ng marami. Naku, Sagip? Aming sagip. Sagip namin. Babayaran namin ang pera mo. bumangon ka agad. Ano ang ginagawa mo? Mukhang walang pera? Bumangon ka na. Huwag kaming hiyain. Paki, bumangon ka. Anyway, maraming salamat, aming sagip. Mula sa aking fruit stand, kunin mo ang gusto mo. Kunin mo na. Hindi ako kukuha ng pera. Hindi. Parang may pakialam siya sa ilang dolyar para sa prutas. Ayos lang. Singilin mo ang karaniwang presyo. Sige, kukuha na lang ako ng seresa. Gustong-gusto ng anak ko yan. Hoy, ang mga seresa namin dito ay garantisadong malalaki at matatamis. Gusto mo ba ang tig, 30 dolyar o ang imported na tig, 14 dolyar? Imported na lang. Kunin mo na. Mahal, Ha? naubos na ang imported. Tingnan ko. Ayusin mo ang mga oranges. Meron pa. Paano mo yan na-miss? Talaga? Richard, bulag ka ba? Nandito lang. Meron pa tayo. Tumatanda na si Richard. Mahina na ang paningin niya. Pasensya na po kayo sa kanya. Hindi ito tama. Ano ang alam mo? Ibabalot ko na ito para sa iyo. Okay lang. Maraming salamat. Ako na. 50 dolyar lahat. Heto na. Hoy, hindi natin siya pwedeng dayain ng ganito. Tabi, konti lang naman. Ingat. Pababain mo ako dito. Bibili lang ako ng prutas. Miss Warren, ang Warren Group ay ang pinakamalaking supermarket chain. Bakit bibili ng prutas sa ganitong tindahan? Nahirapan sila. Tumutulong ako kung saan kaya ko. Hindi pa ba sapat ang tulong mo sa kanila? Mula sa fruit stand hanggang sa tindahan. At ngayon, Sige, umuwi ka ng maaga. opo, Hi, ma'am. Opo? Ah, Clara, ikaw pala. Ay naku, 1 buwan na kitang hindi nakikita. Nasa work trip. Ang ganda ng bagong tindahan na ito, ma'am. Umuunlad ang negosyo. Haha, okay naman kami. Para sa iyo ang lahat. Sa nakaraang 1 taon, salamat sa mga tapat na suki na tulad mo. Bago pa lang ang tindahan na ito. Bakit mo ito ililipat ngayon? Hi, Nakaipon kami ng pera dahil sa mga order mula sa Warren Group. Sinabi ni Richard na ang lokasyong ito ay napakahirap, kaya gusto niyang magrenta ng tindahan sa Commercial Avenue. mataas ang renta sa Commercial Avenue. Totoo iyan. Kakabayad lang namin ng lease. 1 taon lang na renta dito, umabot sa 300,000 dolyar. Kulang ang lahat ng ipon ng pamilya namin.
Walang choice. Kaya nangutang kami ng $100,000. Loan shark? Sisirain ng mga iyan ang buhay mo. Akala namin kapag nailipat na ang tindahang ito, mababayaran namin agad ang utang. Sino ang mag-aakala na walang pumunta kahit isang buwan? At ngayon, nauubos na ang oras. Labis akong nag-aalala. Pakitawagan ang numerong ito. Clara, ano ang gusto mong bilhin ngayon? Avocado. Okay. Tulungan mo akong kunin ang kanilang tindahan. Pwede kang mag-alok ng mas mataas na transfer fee. Clara, eto ang avocado mo. Ah, sige. Eto. Salamat. Hello? Tungkol sa tindahan mo, gusto ng boss namin na kunin ang tindahan mo. Talaga? Ang galing. Oh, Clara, ikaw talaga ang aking lucky star. Pagdating mo, may gustong kunin ang ating tindahan at ang offer nila ay $800,000 na mas mataas sa inaasahan namin. Oh, talaga? Ang galing! Binabati kita. Hindi ka na mag-aalala sa utang mo ngayon. Sino kayang tanga ang nagbayad niyan? Ang lala ng lugar natin. At binayaran pa ang malaking transfer fee. Baka sabik silang magbukas ng tindahan. Oo, yun na. Clara, maliit lang na tindahan ng prutas ang pinapatakbo namin dito. Hindi mo pwedeng lagi kunin ang pinakamalaki at pinakamaganda. Kailangan din naming kumita. See? Tama na. Galing. Bayaran mo na siya. Clara, $50 total. Ito na. Ma'am, ang presyong ito para sa avocado. Ay hindi tama. Lokal na tanim ito, diba? Bakit ang mahal? Maling price tag. Ma'am, lokal din ang mga tanim ko. Umabot ito ng $48. Clara, nakuha mo lahat ng pinakamaganda. Huwag kang mag-alala, laging tapat kami sa negosyo. Isa ka sa aming regular, kaya sisingilin kita ng lokal na presyo. Ito ang sukli mo. Teka Clara, bakit mo ako binigyan ng peking pera? Tingnan mo Clara, $50 lang ito. Binigyan mo ako ng peking $100, kaya $200 ang nawala sa akin. Hindi tama yan, di ba? Ma'am, nagkakamali po kayo. Hindi yun ang perang binigay ko sa'yo. Eto. Binigyan kita ng $50. Sinasabi mong binigyan mo ako ng 50? Anong patunay ang meron ka? Ako. Malinaw na binigyan mo ako ng $100 na ito. May utang ako sa iyo na 50 na sukli? Dagdag pa itong avocado bag. Lalayas ka? May dalang $100? Nandito ka ba para bumili ng gamit? O para mang-scam ng pera? Tigilan mo ako sa paninirang puri. Siniraan kita? Lahat, tingnan nyo ito. May gumamit ng peking pera sa tindahan ko ngayon. Nahuli siya, pero itinatanggi pa rin. Nasaan na ang hustisya? Tingnan nyo itong babaeng walang hiya. Nagbayad siya ng peking pera at ayaw niyang umamin. Sabi ko, di ko binigay yung $100. Cash lang ang natanggap ko ngayon. Kung hindi galing sa iyo, sino pa kaya? Tingnan mo Clara, ang ganda ng suot mo. Paano mo nagawa ang ganito? Hindi ako makikipagtalo sa'yo. Tawag ka ng pulis kung di mo maayos. Tigil! Dito ka lang. Gusto mong umalis? Magbayad ka ngayon? O hindi ka makakalabas sa tindahang ito? Hindi kaya ng maliit naming negosyo ito. Ang buong pamilya namin ay umaasa sa maliit na kita na ito para mabuhay. Bitawan mo ako. Miss, bayaran mo na lang ang lalaki. Mukha kang hindi isang taong kapos sa pera. Iba-iba na ang mga tao ngayon. Sa pagtingin lang sa isang tao, hindi mo masasabi kung ano talaga sila. Ako. Mukha kang mabait na tao pero hindi ko inaasahan na gagawa ka ng mga ganyang lihim na pandaraya. Sinabi ko sa iyo na hindi ko binigay. Hindi ako manloloko ng sinuman sa $50 na paninda. Sinasabi mo bang
Sinadya kong pagbintangan ka ng peking $100? Tingnan mo, may negosyo ako dito. Hindi ko sisirain ang aking reputasyon. Paano mo mapapatunayang binigyan mo ako ng 50? Ako? Hey, Lahat, kayo na ang humatol. Nagtatrabaho ako ng buong araw para lang kumita ng kaunting pera na ito at binigyan niya ako ng peking pera. Nasayang ang buong araw ng pagod ko. tapat ka bang tao? Sino ang nangaapi kanino dito? Hindi ako tapat. Kung makakahanap ka ng magpapatunay para sa iyo, aaminin ko na inapi kita. Humihingi pa ako ng tawad sa iyo. Tingnan mo siya, mukha siyang hindi tapat. Ang sama naman. Walang nakitang saksi? Sa tingin ko, gusto mo lang magsamantala? Alam mo bang ililipat ko na ang tindahan ko? Kaya ngayon, nandadaya ka na? Miss, bayaran mo na lang siya. Gawin mo itong leksyon. Tama. Bakit ko gagawin? Pinagbintangan ako at dapat humingi ng tawad? Tawagin mo ang asawa mo dito. Bakit tatawagin siya? Noong nagbayad ako kanina, nasa tabi lang namin siya. Tiyak na nakita niya na nagbigay ako ng $50. Task. Ano bang mapapatunayan niya para sa iyo? Wala akong sama ng loob sa iyo, kaya bakit naman kita ibabintang dahil sa maliit na pera lang? Kung sinasadya mo man o hindi, alam nating dalawa ang totoo. Kaya ngayon, wala na akong pagkakataon para patunayan na inosente ako. Tama siya. Bintang man o hindi, tawagin mo ang boss mo dito. Malinaw ba sa lahat? Oo, eksakto ma'am. Isang tanong lang. May itinatago ka ba? Natatakot na ilabas siya? Tigilan mo na yan. Ano bang dapat kong itago? Hindi ako ang may pekeng pera. Teka, Richard, lumabas ka dito. May gumagamit ng pekeng pera dito. Darating. Sino? Sino ang gumagamit ng pekeng pera sa tindahan ko? Yung walang hiyang babae diyan. Binigyan niya ako ng pekeng $100. Sir, nakita mo lang kanina. Naglagay ako ng 50 sa mesa, di ba? Miss Warren. Binigyan ka ni Clara ng $100, di ba? Ikaw. Kita mo, narinig mo yon? Sabi ng asawa ko. Nagbayad ka ng $100. Kami ay matapat na tao. Hindi namin kailanman ibabintang ang sinuman. Ikaw. So si Clara, gumamit ng pekeng $100, ha? Malamang, hindi niya sinasadya. Malapit na naming isuko ang tindahan. Bigyan na lang natin siya ng prutas na ito, okay? Bakit natin ito palalampasin? Sinadya niya yon? Sa tagal ng panahon, kumain siya ng maraming prutas sa tindahan natin. Kung siya ay nagbabayad ng peking pera sa lahat ng oras, magkano na ang nawala sa atin? Ma'am, mahigit $50 na halaga ng prutas. Bakit ko gagawin yun? Bakit mo gagawin yon? Kung hindi mo gagawin yon, magbayad ka ng talagang utang mo sa amin. Hindi ako magkukulang ng kahit isang sentimo ng utang ko. Pero binintang mo ako ng walang dahilan at inaasahan mong magbabayad ako? Bakit ko gagawin? Binintang kita? Tingnan ninyo, lahat. Gumagamit siya ng peking pera at tuwing bumibisita siya sa amin, kumukuha siya ng dagdag na plastic bag. Ang taong kumukuha ng maliliit na bagay, gaano siya kagaling? Tingnan nyo, lahat. Husgahan ito. Itong plastic bag, hindi naman ganon kamahal. Pero maliit lang ang negosyo namin. Tuwing pumapasok siya sa tindahan namin, nagsasample siya ng dates na ito o tumitikim ng mga oranges na iyon. Walang tindahan, kahit gaano kalaki, ang makakatiis nito. Tingnan nyo siya, maayos ang suot niya sa labas, pero lahat ng ginagawa niya ay maliit na pagnanakaw. Kumuha lang ako ng bagong bag dahil napunit na ang una. Sige, pakita mo ang QR code. Babayaran ko kayo ng 2 ulit, $2. Yan lang? Buong araw kang pumupunta sa tindahan namin, kumakain at kumukuha ng maraming prutas. Kaya, wala bang saysay yun? Clara, kailangan nating maging tapat sa ating sarili. Inipit mo sa kamay ko ang mga prutas na yan. Sabi mo masarap at matamis daw. Sino ang walang hiya? Pumupunta ako araw-araw para suportahan ka? Sumusubok akong tumulong sa iba, kung kaya ko. Tulungan? Ano bang hiniling namin sa iyo? Pinakiusapan ba kita araw-araw na bumalik sa tindahan namin at bumili? Itinayo namin ang negosyong ito sa sarili naming pagsisikap. Tulungan kami. Kung titigil ka na sa pagsasamantala sa amin, kami ay talagang magpapasalamat sa Diyos. Ikaw. Bayaran mo to kung hindi mo babayaran ang utang mo ngayon. Ngayon, subukan mong lumabas sa pintong iyan.
Kahit 1,200 ay hindi naman kalaki, papalampasin na namin. Dahil mabait naman kami, hindi na kami mamimintas sa iyo. Hoy, sinong nagpaalis sa'yo? Konti lang ang binayad mo. Pekeng pera yan. Hindi pa tayo tapos. Sabi ko na sa'yo, hindi galing sa akin ang peking pera. Hoy, tigilan mo na ang pagdadahilan. Kung hindi ka regular na customer, tinawagan ko na sana ang pulis para arestuhin ka. Ilegal ang gumamit ng peking pera. Hindi mo ba alam yan? Ngayon, babayaran ko lahat. Patas man o hindi. Hayagan mo akong nang iikil. Sige, Eddie. Hihintayin namin ang pulis para dumating at patunayan na inosente ako. Pananagutin kita sa batas dahil sa paninirang puri, pangingikil. Hoy, mahal. Pumupunta si Clara araw-araw. Bigyan na lang natin siya ng prutas at hayaan na. Ew. Bueno, Binibini. Tinatakot mo ako sa pulis? Araw-araw kang nasa tindahan namin at kinukuha mo ang prutas namin ng libre. Gumamit ka pa ng pekeng pera. Ngayon, gusto kong makita kung sino ang aarestuhin ng pulis pagdating nila. Sige, tawagan mo sila. Wala na akong sasabihin sa'yo. Sasayangin mo ako ng salita, tagalungsod ka, kaya mas magaling ka sa amin. Minamaliit mo kami, mga taga-bukid, ha? Kaming mga taga-bukid, ano? Kumikita kami sa sarili naming paghihirap. Nagtatrabaho kami ng tapat para sa matapat na bayad. Hindi tulad mo na sinungaling at manloloko. Palagi kang nang aabuso ng iba. Kung walang masisipag na taga-bukid, hindi ka magkakaroon ng ganitong madaling buhay. Ang mga tao ngayon ay napakawalang utang na loob. Miss, makinig ka. Lahat tayo ay galing sa bukid. Huwag kalimutan ang pinagmulan mo. Hindi ko sinasadyang maliitin ang mga taga-bukid. Ako, Humph. Miss Warren, sabi ng Business Inspection Bureau, ibinenta namin ang substandard na prutas. Panloloko sa mamimili iyan. Sinasara nila ang tindahan namin. maghintay ka diyan. Babalik ako. Hoy, ano? Nakukonsensya ka. Aalis ka na? Magbayad ka ngayon? O hindi ka makakaalis? Kailangan ko nang bumalik agad. Sino ang may sala sa delay? Oy, parang totoo yung sinasabi mo. Ano bang pakialam mo? Hindi ba ikaw ang sumisigaw na tawagan ng pulis? Nakonsensya ka, gusto mong tumakas, tigil mo na yang pagpapanggap, hindi ka pwedeng umalis ng ganyan. Sino ang sasagot sa lugi ko? Sapat na ba ito? Oy, sinira mo ang negosyo ko buong umaga. Akala mo makakawala ka lang? Ano pa bang gusto mo? Bayad ka. Huwag mong subukan. Ako pa ang may kasalanan? Peking pera ang ginamit mo sa shop ko. Paano kung aksidenteng naibigay ko ang peking pera na ito sa customer? Sino ang mananagot sa pinsala ng tindahan ko? Maliit lang naman hiningi ko sa iyo. Sapat na ang bait ko. Kailangan ng integridad sa negosyo. Hindi ka ba natatakot sa ganti? Ikaw gumagamit ng peking pera? Naglakas loob kang magsalita ng katapatan? Palagi kong pinapatakbo negosyo ko ng may malinis na konsensya. Kahit ang Warren Group ay kumukuha ng kanilang prutas, galing sa amin ang order. Ganti? Kung may tatamaan ang ganti, ito ay tatama sa mga gahaman, mga maliliit na kuripot na tulad mo. Boss, tungkol sa nangyari ngayon, sa tingin ko dapat kang magsalita para sa katarungan. Hoy, anong ibig sabihin mo? Hoy, honey. Clara, naantala mo talaga ang negosyo namin ngayon. Mali ka. Kailangan mo itong bayaran. Ibigay mo ang pera. Nagbayad ka ng peking pera sa kanila at sinira ang kanilang negosyo. Mas mabuti pang bayaran mo sila. Tama? Kung hindi ka magbabayad ngayon, hindi ka makakaalis dito. Pinapanood ka ng lahat, Richard. Hoy, Kunin mo ang bag niya, ngayon. Kung hindi siya magbabayad, kunin mo na lang. Hold up! Hold up? Kinuha lang namin ang utang mo sa amin. Amin ang perang iyon. Amin lahat iyon. ibigay mo na. Ngayon. Bitawan mo. Miss Warren, ang aming purchasing manager kaka-check lang ng bawat item. Lahat ng masamang prutas galing sa supermarket na pinili mo. Ano? Paano itong tindahan? Kukunin pa ba natin ito? Di. Nahanap namin ang ugat ng problema. Papanagutin sila ng legal. Akala ko talaga, kayong lahat ay isang matapat at disenteng pamilya. Gusto kitang tulungan, ngunit sino ang nakakaalam? Tulungan kami, og
Kami lang ay mahihirap na taga-probinsya na hindi kailanman makakapangarap na maging tulad mong malaking tao sa lungsod. Kami ang nagtayo ng lugar na ito gamit ang aming mga kamay. Hindi tulad ng ibang tao na may kakayahan naman ay nagpaplano lamang ng maruruming pakana. Og, Sige, inuuna mo ang kita. Ang kasakiman mo ay walang hangganan. Hindi ka karapat-dapat sa awa. awa? Malapit nang lumipat ang tindahan ko sa Commercial Avenue. Hindi ko kailangan ng iyong awa. Itago mo ang peking pera mo at gamitin mo sa panloloko ng iba. Umalis ka. Hihintayin ko ang karma. Karma? Pakiusap. Lumabas ka dito. Huwag mong harangin ang aking negosyo. Kung hindi ka aalis, may utang ka rin sa akin na danyos. Pakiusap, umalis ka na. Sige, umalis ka na. Anong problema? Sinabi ng boss ko, hindi na namin kukunin ang tindahan ninyo. Kung mayroon kayong reklamo, tanungin ninyo ang boss ko mismo. Imposible. Hoy, paano nila sasabihin oo tapos biglang bawiin? Paano ang utang natin? Paano ang tindahan ko? Mahal, humanap ka ng paraan. Kalmado lang. Mayroon akong numero ng telepono ng boss nila. Sa pinakamasamang sitwasyon, pwedeng isuko natin lahat ng sobrang pera kung kailangan. Babawasan pa natin ang presyo. Tsk. Ah? Oy, Ma'am Warren, natawagan ko na. Draft na ng legal ang claim documents. Kailan po tayo? pumunta ka muna rito. C. Nako, busy ang linya buong oras. Kung ayaw niyang bilhin ang ating tindahan, malulugi tayo ng lubusan. Kasalanan mo. Maayos naman kanina. Tumawag sila kanina, ibig sabihin, pumunta sila para tingnan ang tindahan. Nakita ito, dahil sa iyo to. Kung hindi dahil sa iyo, bakit ang aming tindahan napapalibutan ng marami? Kaya na misunderstood tayo ng boss. Ako? Tinawag mo silang tanga kanina. Ngayon gusto mo silang pumalit sa tindahan mo? Ngayon sinisisi mo na lahat sa akin? Hindi ba dahil gumamit ka ng peking pera? Tumawag na sila, ibig sabihin, pumunta sila para tingnan ang tindahan. Pero nang makita ang ganitong kalat, sino ang hindi maghihinala? Pero ikaw ang nagdala ng lahat ng taong ito. Dahil ayaw mong umamin. Kung hindi, bakit ako tumawag ng maraming tao? Walang sumusuporta sa atin sa tindahan. Napakasamang lokasyon. Kung hindi natin ito mailipat, magkano ang mawawala sa atin? Hello? Hello, Evelyn. Bakit hindi ka pa nagbabayad? Ngayon na ang huling deadline mo. Gusto mo bang pumunta ako para magmakaawa? Mr. Miller, bigyan niyo po ako ng ilang araw. Malilipat na ang tindahan ko. Bibigyan kita ng 1 oras na max. Kung wala ang pera sa loob ng 1 oras, patay ka na. Ako? Richard, hulihin mo siya ngayon. Huwag siyang makatakas. Anong problema? Dahil sa'yo, hindi namin na-transfer ang tindahan namin. Sino pa ang magbabayad ng lugi namin? Ang hindi pagbebenta ng tindahan ay kasalanan mo talaga. Kami ba ang may kasalanan? Kung hindi mo ginawang napakagulo ang tindahan namin, sana nakuha na namin ang transfer fee. Tama. Tama. Miss, kahit hindi naman talaga kasalanan mo, may bahagi ka rin ng sisi. Paano naging problema ko yan? Hindi ako nagbigay sa kanila ng peke na pera. At hindi ko rin sila sinamantala. Kung may utang man, sila ang may utang sa akin. Wala akong utang, kahit 1 sentimo sa kanila. Anong utang namin sa'yo? Tuwing pumapasok ka, hindi ba namin sinalubong ka ng nakangiti at pinaganda ang trato sa'yo? Sa halip, sinamantala mo ang tiwala namin at gumamit ka ng peke na pera sa tindahan namin. Sobra na ang binigay ko sa'yo ngayon. Ang hindi pagbebenta ng tindahan ay problema mo. Paano kaming magkakaroon ng problema? Mahigit 1 buwan kaming naghintay. Sa wakas, may bumili na. Alam mo bang malapit nang mailipat ang tindahan namin? Kaya gumamit ka ng masamang paraan? Para kang baliw na puta ngayon. Ako, Naawa ako sa hirap ng buhay mo. Kaya gusto kitang tulungan. Kung hindi, sa tingin mo magkakaroon ka ng lahat ng ito ngayon? ano ibig sabihin mo? Ang pagkuha ng order mula sa supermarket at paglipat sa Commercial Avenue ay lahat dahil sa akin. Mga order ng supermarket? Dahil ang mga paninda namin ay talagang mura, lumipat kami sa Commercial Avenue dahil sa pagsisikap namin araw at gabi. Oh, ang yabang mo lang at sa'yo lahat ang credit? Makinig ka.
Kung hindi namin makuha itong shop ngayon, kailangan mo kaming bayaran para dito. O kaya, hindi ka makakalabas sa pintong ito. Tatalian mo ba ako? Hoy, lahat, halika't husgahan ito. Ang babaeng ito ay napakasama. Gusto niya kaming saktan. Galing kami sa probinsya. Mahirap magnegosyo sa syudad. Sa wakas, nagawa naming i-transfer itong shop sa wakas. At siya, sinadya niya kaming i-set up ng lihim. Nandito ba siya para apihin ang mga taga-probinsya? Mahal. Hoy, ikaw. Pinapalo mo ako? Richard, Huh? bulag ka ba? Binugbog ako. Hindi ka ba tutulong? Lalaki ka ba o ano? Ako. Ako ang gustong bumili ng shop na ito. Ngayon, ayoko na. Bakit kailangan kitang bayaran? Duwag ka. Sabi mo bibilhin mo itong shop. Kaya, tanungin kita, alam mo ba kung magkano ang upa ng shop na ito? Kakausap ko lang si Secretary Davis para i-lease ito. Hindi ko talaga alam kung magkano ang gastos sa pagkuha nito. Sasabihin ko sa'yo, ang alok sa akin ay $370,000. Wala kang ideya kung magkano iyon. At may lakas ka ng loob na sabihing uupahan mo itong shop? Hindi ko kailangan malaman gastos. Alam kong kailangan mo ng loan at gusto kitang tulungan. Ngayon, mukhang mali ako. Tulungan kami? Bakit hindi mo sabihin na lahat ang mga order ng Warren Group ay gawa mo? Tama, ibinigay ko nga sa iyo ang mga iyon. Nakita niyo yon, di ba? Ang babaeng ito ay walang iba kundi isang walang hiyang sinungaling. Talagang sasabihin niya ang kahit na ano. Lahat ginagawa ko ng hayagan. Bakit ako matatakot? Itong magandang babae ay talagang hindi marunong sa lugar. Ang pag-upa ng tindahan ay madali, pero ang order ng Warren Mall ay hindi basta-basta makukuha ng kahit sino. Tama, ang Warren Mall ay ang pinakamalaking retail chain ng lungsod. Sino ka ba sa tingin mo? Akala mo makakaya mong magtanong na lang at masunurin silang ihahatid ang order sa aming pintuan? Kung hindi, ano bang nakikita nila sa iyo? Talagang pinahahalagahan nila ang kalidad ng aming paninda. Lahat sa aming tindahan ay isang bargain. Bawat sentimo na kinikita ko malinis at tapat na pera. Katapatan? Hanggang ngayon, naniwala ako sa iyo. Akala ko pa na sobrang hirap ng buhay mo. Pero ngayon, sa wakas nakikita ko na ang buong pamilya mo bilang mga pangit na tao kayo. Clara, bantayan mo ang sinasabi mo. Ano ang mali sa amin? Nagpapatakbo kami ng tapat at legal na negosyo. Ang gusto lang namin ay mabuhay ng disente at matatag na buhay sa lungsod. Ano ang ginawa naming mali? Tapat? Ang mga salitang iyon ba ay may kinalaman sa iyo? Nagbibitaw ka ng maling paratang. Ikaw, gumagawa ka ng eksena, nagpapakasakim, nagbebenta ng mumurahin. Tawag mo yan disente? Ako. Alam ko na tama ako. Tumahimik ka. Huwag maniwala sa sinasabi niya, lahat. Ang pamilya namin ay nagnenegosyo ng may malinis na konsensya. Bakit pa kaya ang order ng Warren ay napunta mismo sa aking kamay? Sandali, malapit nang may darating nakakatok sa inyo. Pagkatapos, makikita natin kung tapat ka. Makikita mo agad. Mukha siyang sobrang tiwala. Baka may punto siya. Itong tindahan ay hindi basta-basta tindahan. Hindi. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Tulad niya, naniniwala ka sa kasinungalingan niya? Tama. Sa tingin ko, pumunta ka dito ngayon para manggulo sa tindahan namin, di ba? Ano ang gusto niyong mga tao? Gumamit kang peking pera sa shop namin at sinira ang magandang reputation namin. Bayaran mo ng damages ngayon, o kaya, Dadalhin ka namin sa pulis. Sa pulis. bitawan mo na ako. Papunta na ang mga tauhan ko. Patay ka na. Natatakot na ako. E di dalhin mo sila. Sige, tawagan mo sila. Tingnan natin ngayon kung paano mo balak patayin ako. Medyo maraming tao. Umalis. Lumayo. May trabaho ang boss. Umalis lahat ng tao. Takbo. Mabilis. Ang dami ng tao dito. Mr. Miller, bakit ka pumunta dito? Maraming tao dito ngayon. Hey ma'am, kumita ka ng pera? Salita ka na.
Kailan mo babayaran ang pera ko? Mr. Miller, balak ko sanang bayaran ka ngayon. Oo. Siya ang sumira ng deal na ilipat itong tindahan. Mr. Miller, ang buong halaga ay para sa iyo. Ikaw? Nawala mo ang pera ko? Oo, siya nga. May buyer akong nakaline up para sa shop kaninang umaga. Tapos nag-eskandalo siya sa shop ko at umatras ang buyer ko. Ganda, ha? Nawala mo ang perang dapat sa akin. Kaya ano ang gagawin mo? Hindi ko problema. Hindi nila maibenta ang shop at kasalanan nila iyon. May utang sila sa iyo, kaya habulin mo sila. Paano iyon naging problema ko? Ang daming kalokohan. Kung hindi ka nakialam, babayaran ko na sana iyon. Dapat mong bayaran ang utang at bayaran mo kami para sa mga nawala sa amin. Bayaran ka? Makinig ka. Ngayon, hindi ako magbabayad sa iyo kahit 1 piso. Ipapabayad ko sa iyo ang bawat maruming dolyar na kinita mo ngayong taon. Ako, Malaking usap para sa isang dalaga. Wala akong pakialam sa awayan ninyo. Ang tanging pakialam ko ay makuha ang pera ko. Mr. Miller, habulin mo siya. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Tanggalin mo ang mga kamay mo sa akin ngayon din. Konting panahon pa. Tigil! Ano ang ginagawa mo? Sino ka? Ano ang gusto mo? Wala kang pakialam. Umalis ka na agad. Nagdudulot ka ng gulo. Nagdudulot ng gulo? Paano? Bayaran mo utang niya. Basic lang yan. Sila ang may utang. Anong pakialam niya? At sino ka naman? Siya? Siya ang nagpawala ng pera ko. Kung hindi siya, sino ang dapat kong habulin? Hanggat magkaibigan kayo, sa pagitan natin, hindi ba pwedeng pag-usapan natin ito? Sinisisi nila ang pagkabigo sa pag-transfer ng tindahan nila lahat sa akin. Humihingi sila ng pera. Paano naging tama yun? Oy, bata, gusto mong magpakabayani at iligtas ang dalaga? Sige, ibigay mo na lang ang pera. Kung hindi, mas mabuti pang manatili kang tahimik sa gilid. Lumayas ka sa paningin ko. Pangunggotong ito. Binabalaan kita! Hindi kita bibigyan ng kahit 1 sentimo. Buisit, kung hindi ka magtitiis ng kaunti, hindi ka matututo ng leksyon. Umurong ka ngayon. Walang pera, cutie? Ayos lang. Ang ganda mo. Laro tayo ng kaunti. Tama na. Ituloy mo yan at tatawag ako ng pulis. Clara, gusto ng kaibigan mong mamatay. Huwag mo kaming idamay. Alam mo kung anong klaseng tao si Mr. Miller? Lakas loob mong gamitin pulis para takutin siya? Mamatay ka sa ibang lugar. Huwag kang mamatay sa tindahan ko. Huwag mong isipin na makakatakas ka dahil dito. Utang mo sa akin. Walang kulang kahit isa. Sino ka ba talaga? Mr. Miller, siya ang top dog sa Riverdale. Parehong pulis at kriminal ay kailangang gumalang sa kanya. Hindi ka nasakop ng batas? Sa buong Riverdale walang makakontrol sa iyo? Sa buong Riverdale, ang boss ko lang ang makakapigil sa akin. Wala pang ibang ipinanganak. Miss Warren, naalala ko na ngayon. Tao siya ni Mr. Sullivan. Narinig ko minsan binanggit ni Mr. Sullivan siya. Tawagan mo si Mr. Sullivan. Tatawag ka ng backup? Sinasabi ko sa'yo. Ngayon, kahit ang Diyos mismo ay dumating. Walang makakapagligtas sa'yo ngayon. Hello, Mr. Sullivan. Mr. Sullivan, sinasabi ko sa'yo, huwag ka na magpanggap. Paano mo magagawang makilala ang boss ko? Malalaman mo rin. Hello, boss? Ano? Hintayin mo lang. Mr. Miller, ano na ang pera ko? Tigilan mo na yan. Bibigyan kita ng isang huling araw para magbayad. Kung hindi ko pa nakuha ang pera ko bukas, babayaran mo ang halaga
Alis na tayo. Huwag mong isipin na tapos na ito ng ganoon lang. Makinig ka sa akin. Kailangan mo akong bayaran ngayon. Kung hindi, kapag hinabol tayo ni Mr. Miller, kahit mamatay ako, hihilahin kita pababa kasama ko. Hindi lang ikaw, kahit ang isang tulad ni Jason. Walang karapatang hamunin tayo. Ikaw? Nagtutulungan kayong dalawa. Tigilan nyo na ang pagpapanggap sa akin. Sinasabi ko sa'yo, sa lahat ng mga taong ito, nagpakahirap ako dito. Nakita ko na ang iba't ibang tao. Hindi ba ikaw ang nagsigaw na magpaparenta ka ng tindahang ito ngayon? Ang dating boss na umarkila nito ay nasa harap mo mismo. Ano? Paano naging siya? Sinabi ko na sa'yo dati. Pero pinagdudahan mo iyon. Kung hindi ka naniniwala, tumawag ka lang at alamin. Imposible. Niloloko ninyo ako. Ngayon na, ilalantad ko ang scam ninyo. Tumunog. Tumunog. Sandali, ang ganti mo ay kasi simula pa lang. Siya iyon. Paano naging siya? Imposible. Imposible. Nagsabuatan kayong lahat para dayain ako. Hindi nyo matanggap na mananalo ako. Utak na malit. Ito ang iminungkahing kontrata ngayong araw. $370,000 sana ay nasa account mo ngayon. Hindi mo na haharapin ang kanyang mga banta. Sayang guys. Nasayang ninyo ang lahat. Clara? $370,000? Uy, Clara. Talaga bang inaarkila mo ang buong tindahang ito? Wala na ang offer na iyon. Ngayon, tila malinaw na hindi mo na kailangan ang tulong ko. Hindi. Ito. Uy, Clara. Ang gulo nito. Uy, ma'am. Binigyan na kita ng tsansa. Oh. Paano kung tatanggap kami ng $80,000 na mas mababa? Okay lang ba iyon sa iyo? Hindi kailangan ni Miss Warren isang tindahan lang mula sa iyo. Miss Warren? Ang prutas na iyong ibinibigay, madalas may masamang stock na ipinapasa bilang maganda. Clara. Hindi. Miss Warren. Anong meaning nito? Dahil sa iyong supply ng prutas, ang tindahan ng Warren ay isinara. Para sa Warren Group, formal kitang pinanagot. Warren Market? Tunay nga, sinira mo ang kontrata mo. Hinihingi namin ang buong kabayaran. Dagdag pa ang breach damages, $2,600,000. $80,000 lahat. Paumanhin? $2.68 milyong? Saan tayo kukuha ng ganyang kalaking pera? Sino ba itong babaeng ito? Wala akong ideya. Miss Warren, siya ang chairman ng Warren Group. Mahal, Clara. Miss Warren, alam kong mali ako. Nakikiusap ako sa iyo. Maawa ka sa amin. Bueno, maawa po kayo sa amin ngayon. Bigyan niyo po kami ng isa pang chance. Wala akong gagawin sa iyo. Pagkawala ng orders, pagbabayad ng utang, ay resulta ng iyong sariling gawa. At ang mapait na bunga na dapat ninyong tiisin ngayon. Pero sa ganyang kalaking pera, saan ko kukunin iyon? Problema mo na iyan ngayon. Alam ko na mahirap para sa iyo sa lungsod. Kaya ibinigay ko ang Warren orders direkta sa iyo. At kayo? Nagbenta kayo ng mahinang produkto. Ito ba ang ideya ninyo ng konsensya? Narinig kong may utang kayo na babayaran, kaya gusto kong tumulong. Kaya paano ninyo ako ginawan? Pina-frame ninyo ako ng peke at ninakawan ako ng lahat ng pera na nasa akin. Hindi mo ba alam na ito ay illegal? Uy, Clara, pakiusap naman, bigyan mo kami ng isang huling tsansa. Kahit kaming dalawa magbenta ng sarili namin, hindi pa rin namin ito makukuha. tama po, Miss Warren. Alam mo ang buhay namin ngayon. Lahat ng kabutihan ko sa'yo ay binaliwala lang. Nagpadala ka pa ng substandard na produkto sa Warren Mall nang walang pagsisisi. At sa'kin, wala kang tunay na init ng loob. Oh, kasalanan namin lahat. Kasakiman ko iyon. Tinalikuran ko loyalty. Uy, Clara, nakita mo rin iyon.
Binigyan lang kami ni Jason ng isang araw lang para dito. Wala talagang iba pa kaming magagawa. Negosyo mo iyan. Kapag ibinalik ninyo ang pera, wala akong pakialam. Pero bibigyan ko kayo ng isang buwan para makuha ang bayad. O kita tayo sa korte. Miss Warren, Ms. Warren, Clara, honey. Oh, no. Ngayon wala na tayo. Paano siya naging chairman ng Warren Group? dahil lubos niyang binabaliwala ang relasyon namin, kaya hindi niya ako masisisi. Kami ang unang sumalungat sa kanya. Sa simula, talagang tinulungan niya kami. Hindi ba kasalanan niya? Siya ang boss ng malaking mall, pero naghahanap siya ng butas sa mga tulad natin. Clara, kung hindi mo ako bibigyan ng paraan, huwag mo akong sisihin. Richard, sumunod ka lang sa akin. Malay natin, baka yumaman pa tayo. Ah. Sa mall, may event ba ngayon? Wala talaga. Miss Warren, tingnan. Yung mag-asawang iyon. Hindi ba tayo pupunta kay Clara? Bakit mo dinala ang tatay ko dito? Tumahimik ka na. Clara, sobrang yaman niya. Kung may mapipiga tayong pera sa kanya, sapat na yon para mabuhay tayo ng maayos. Kung ayaw mong magdusa araw-araw, gawin mo ang sasabihin ko, gets? Sige, sabihin mo lang kung ano gagawin ko. Umiyak ka na. Gawin mong mukhang malungkot. Oh, Tay, nabigo kita. Wala akong kwentang anak. Nagkautang ako, kaya hindi na kita mailalagay sa ospital. Sorry, Tay. So, ano ang nangyayari? Paano magsisinungaling ang isang tao? Sa pintuan ng mall, narinig ko may utang ang mag-asawang ito sa may-ari ng mall at hindi makabayad. Kaya pinalayas ang kanilang tatay na may sakit mula sa ospital. Miss Warren, kung magpapatuloy ito, maaaring makasira ng malaki sa reputasyon ng mall. Gusto niyo bang ako ang magpalayas sa kanila? Tara, tingnan natin. Tingnan natin kung ano talaga ang ginagawa nila ngayon. Oh, kawawang tatay ko. Tumagal ka, Tay. Hindi mabubuhay ang pamilya natin kung wala ka. Wala ka talagang hiya. Nagsisinungaling ka sa labas ng mall. Clara. Ikaw pala, iniwan mo kaming walang bahay. Tingnan ninyo, lahat. Siya iyon. Pumunta siya rito para mangikil sa amin. At pinasira niya ang fruit shop ko. 2025 na. Paano pa nangyayari ang mga ganito? Yung bully na mapang-abuso ay delikado. Hulihin siya at dalhin sa mga pulis. Nangikil ako sa inyo? Pinatakbo mo ang negosyo mo nang hindi tapat at nagdulot ng malaking lugi sa mall. Ito ang parusa na nararapat mong bayaran. Panginoon, pakinggan mo po ako. Nagsumikap kami para lumipat dito galing sa probinsya. Gusto lang naming magpatakbo ng maliit at tapat na tindahan. Lintik na masamang babae. Pumunta siya sa tindahan namin at nangikil sa amin. Saan kami makakakuha ng ganoong kalaking pera? At saka, ito ang invoice ng order namin. Nakalista dito ang bawat padala na binili nila sa tindahan namin. Kung ang prutas namin ang nagsara ng mall, sabihin mo sa akin kung aling item dito ang hindi in-order ninyo? Tingnan nating sasabihin nila. Miss Warren, ito talaga ang padala na in-order namin. Pero halatang mababang uri ng prutas. Mukhang handa sila. Makinig kayo lahat. Inihatid namin lahat ng prutas eksakto tulad ng hiniling nila. Ngunit ngayon sila'y kumakatok, humihingi ng bayad $2.68 milyong. Sobrang absurd naman yan. Paano sila naging ganito? Mahirap para sa ordinaryong tao na kumita ng kabuhayan. Paano kami makakaligtas sa pangingikil ninyo? Sino naman ang mag-aakala na ang Warren Mall na ito ay gagawa ng bagay na tulad ng panginikil sa mga tao? Eksakto. Nangikil siya sa mga karaniwang tao tulad natin. Tama. Sino naman ang maglalakas loob na gawin? Negosyo sa kanila pagkatapos nito? Sa palagay ko, hindi na tayo pupunta sa Warren Mall kailanman. Kung may masamang mangyari sa atin, baka sisihin nila lahat sa mga customer. Tama? Hoy, ma'am, ang mga salita mo tungkol sa mall na ito ay nagdulot ng malubhang negatibong epekto. At ito ay ilegal. Tingnan ninyo ito, nagbabanta na naman siya sa akin. Pinilit ninyo kaming maging walang tahanan ngayon.
Kahit ang aming may sakit na tatay hindi magamot. Ano pa ba ang kinakatakutan natin ngayon? Wala na kaming takas sa inyo, kaya lalaban kami hanggang kamatayan sa inyo ngayon. Hanggang kamatayan. Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Wala pong makakasakit sa inyo dito. Magsalita po kayo at sabihin sa amin ang lahat. Bawat isa sa amin ay sumusuporta sa inyo. Tama, sa ating lipunan dito, hindi pa tayo lubog ng ganoon para hayaan kayong makatakas sa parusa. Ma'am, bago pa lumala ito, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na ipaliwanag ang lahat sa lahat ng tao at hindi kita pananagutin. Hindi mo siya pananagutin? Hindi mo. Ngunit kami, tiyak na gagawin namin. Kumontak na ako sa lokal na TV station. Magpapadala sila ng mga reporter para ilantad kayo sa lalong madaling panahon. I-expose sila? Hindi tayo pwedeng ma-expose. Oo, i-expose sila. Malaman ng lahat sa Riverdale ito. Ang mall na ito ay talagang kaduda-duda. Nagsasamantala ito sa mga ordinaryong tao. Tatay, sinasabi ko sa'yo, lahat ng tao dito ngayon ay napakabait. Bibigyan nila tayo ng hustisya agad at magkakaroon tayo ng pera para gamutin ang sakit mo, tatay. Sir, sobrang init ngayon. Nakahiga siya sa lupa. Paano kung ma-heat stroke siya sa init na ito? Binata, hindi mo lang alam. Wala na talaga kaming pera. Mabubuti kayong lahat. Tulungan niyo ako. Nakakaawa ang pamilyang ito at inaapi sila ng isang ganid na negosyante. Napakawalang puso. Sobra na ito. Oo, walang puso ang boss na ito. Tama na. Ano ang mga kahilingan ninyo? Wala naman kaming gustong makuha sa inyo. Gusto ko lang nabawiin mo ang demand mo ng kompensasyon para madala namin si tatay sa ospital. Oo, at dapat mong bayaran ang emotional distress. Emotional distress. Bayaran ka? Dapat mong dalhin ang tatay mo sa ospital ngayon. Mukha siyang talagang may sakit. Saan kami kukuha ng pera? Sa tingin ko gusto mo lang kaming paalisin. Nandito na ang mga reporter. Isang manonood ang tumawag sa ating palabas ngayon na nagrereklamo. 2 simpleng probinsyano ang nag-akusa sa Warren Mall ng pang-aabuso sa mga vendor at pangingikil sa mga tindahan. Kaya ano ang totoo? Alamin natin dito. Ako yan. Teka lang. Sinusubukan nila na i-blackmail ang negosyo namin. Inihatid namin ang mga produkto ayon mismo sa kahilingan nila. Pero sinabi nila sa amin kailangan naming magbayad ng mahigit $2 milyong para sa pinsala. Hindi ba nila kami binubuli ng walang tulong? Isang walang pusong mall na katulad nila nararapat ng magsara. Ikaw ba ang manager na namamahala ng Warren Mall? Bilang pinakamalaking supermarket chain sa ating lungsod at isang nangungunang lokal na negosyo, ang iyong mga aksyon ay hindi lang nagsasamantala sa mga maliliit na vendor, illegal din ang mga ito. Tigilan nyo na kami! Bakit ayaw nyo kaming mag-film? Natatakot ba kayo na malaman ng mga tao kung ano ang ginawa nyo? Oo, reporter. Kailangan nyo kaming tulungang ilantad sila sa lahat. Ipamalita sa lahat sa Riverdale na ang Warren Mall ay talagang isang kahina-hinalang tindahan. Tungkulin namin bilang reporter ay ilantad ang totoo at protektahan ang mahihina. Miss Warren. Ayos lang, ako na bahala. Kayo ba talaga ang mga biktima? Binibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Huwag kayong mag-eskandalo. Pag-isipan mong mabuti ito. Anong ibig mong sabihin sa ginagawa mo? Malinaw na pinagtitripan kami ng mall mo. Mahihirap lang kaming ordinaryong tao. Kasalanan ito ng mall mo. Bakit namin sasaluhin ang sisi? Narito kami para humingi ng hustisya. Kung walang malaking eksena, walang nakakaalam kung paano itong kaduda-dudang mall mo ay makakasakit ng ibang tao. Tama. Sino ang responsable sa mga panindang ito? Alam nating lahat ang katotohanan ito. Gumawa ng ganito kalaking gulo? Ano ang mapapala mo dito? Ako ang mapapala? Ano ang mapapala namin? Pinilit mo kaming maging walang tahanan ngayon. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Para mabayaran ang utang namin, ipinagbili pa namin ang bahay namin. Pati ang tatay namin, pinalayas sa ospital. Ano iyon? Masama ang pakiramdam niya. Dalhin siya sa ospital. Tigilan mo na ang pagkukunwaring mabait. Sinasabi ko sa iyo, ang tatay ko na ganito ngayon ay kasalanan mo lahat. Ngayon, kung hindi ka magbibigay ng paliwanag, hindi kami aalis dito. Malinaw na kasalanan mo ito. Bakit mo isasama ang tatay mo para pagdusahan ang lahat ng ito? Paano namin kasalanan? Kayo ang mga mapagkunwari. Sinasabi ko sa iyo, ang matanda na ganito ay kasalanan mo lahat. Sa init na ito, iwanan ang matandang ito dito. Ayos lang ba?
Huwag kayong magpaloko sa kanya. Ang tatay ay ganito ngayon dahil sa kanya. Ginagawa niya ito para lang ilipat ang usapan sa kanya. Tama? Sinasabi ko sa inyong lahat, kung hindi kayo magbibigay sa amin ng sagot ngayon, kahit ang Diyos mismo ay hindi makakatulong. Wala na. Kasalanan mo. Tatay, anong nangyari? Tatay, tumawag ng ambulansya ngayon. Bilisan mo. Sige, tatawag ako. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita kung gaano kasakit ang tatay mo? Buhay o kamatayan ito? Sino ang may alam kung ikaw ay nagbabalak ng masama? Ako. Huwag siyang iligtas. Nandito na ang lahat. May magliligtas sa kanya. Pakiusap. May doktor ba dito? Iligtas si tatay. May nakakaalam ba kung paano? Pakiusap. Nakikiusap ako. Pakiusap. Tulungan niyo kami. Ano ang magagawa? Ako na. Hindi sapat ang chest presses. Gawin ang mouth to mouth. Oo, gawin ang mouth to mouth. Reporter. Maraming salamat sa araw na ito. Siyempre, para kaming doktor, pareho kaming nag-aalis ng sakit. Gayunpaman, ang target namin ay ang buong lipunan. Malinaw na alam mo may sakit sa puso si tatay, pero pinabayaan mo siya sa init sa lupa, sa ilalim ng napakakapal na kumot. Tigilan mo ang pang-iinsulto. Buti na lang, ang matandang ito ay wala na sa panganib ngayon. Ating tagapagligtas. Tara, bumangon ka na. Salamat, salamat. Manunubos. Manunubos. Babayaran namin bawat sentimo na ibinigay mo sa amin. Dito ka lang. Babalik ako agad. Oy, paano? Sobrang guilty? Sasagot ka tatakbo? Kung hindi mo ako babayaran ngayon, dito ka lang. Pinigilan mo akong ibenta ang tindahan ko. Sino magbabayad ng pagkalugi namin kung di ikaw? Relax lang. Hoy, ngayon ay lilipulin ko ang isang cancer sa lipunan na tulad mo. Ang naive mo, girl. Mag-ingat ka. Huwag kang magamit bilang sandata. Ma'am reporter, kailangan mo talaga kaming tulungan para makakuha ng tamang paliwanag. Ang buhay namin ngayon ay napakahirap. Kung ang aking biyenan ay mapahamak, ayaw ko nang mabuhay. Huwag kang mag-alala. Tiyak na makakamit ko ang hustisya para sa iyo ngayon. See? 1 taon na. Nakita ko ang kanilang kalagayan at naawa ako, kaya iniligtas ko ang kanilang ama at ibinigay ang supply orders ng Warren Group sa kanila. Umaasang matutulungan ko sila para ang kanilang buhay ay maging medyo mas madali. Ngunit sa loob ng wala pang 1 taon, kanina lamang, nangikil nila ako. At ngayon, pumunta sila sa aking mall para siraan at tungisan ako. May mga tao talagang ipinanganak na walang utang na loob. Buwisit, ginawa mo. Hiningan mo kami ng $2 milyong. Nangikil ka sa amin. Sino ang nagsira sa iyo? Ma'am reporter, 2 milyon. Paano namin maiipon iyon ng aming pamilya sa loob ng ilang buhay? Hiniling niya na magbayad kami ng napakaraming pera ng sabay-sabay. Alam mo na galing sila sa probinsya at mahirap ang buhay para sa kanila. At hinihingi mo pa rin na magbayad sila ng ganoong kalaking halaga. Ma'am reporter, tingnan ninyo. Narito ang aming mga purchase invoice. Lahat ng mga produkto doon ay in-order ayon sa kanyang mga tagubilin. At gayunpaman, sa pagsusuri, sinabi nila na ang aming mga produkto ay substandard na ipinasa bilang maganda. Hindi ba't pinapasisi lang nila tayo para sa kanila? Narito ang patunay. Ano pa ang masasabi mo? Miss Reporter, ngayong taon, nakapagbisita ka ba sa Warren Mall namin? Ang Warren Mall ang pinakamalaking mall ng Riverdale. Kung nakatira ka dito, sino ang hindi pa nakapunta sa Warren? Pero anong kinalaman nun sa isyu ngayon? Hindi mo pwedeng bulihin ang mga matatapat na tao dahil malakas ka. So matatapat? Talaga bang matatapat sila? Kung matatapat sila, hindi sila narito ngayon. Pasensya na, Miss Reporter, nawala ako. Mula nung bumisita ka sa Warren Mall namin, napansin mo ba yun dati? 1 buwan na ang nakakaraan na nagdagdag kami ng bagong farm aid zone. Farm aid, please.
Pakitang tao lang yan para kumita ng pera at sumikat. Gusto lang nila samantalahin ang lahat ng mga taga-bukid para kumita ng malaki sa mga taga-baryo. Sino ba talaga ang gustong tumulong sa mga taga-baryo? Sa tingin ko narinig ko na yon. Pero anong punto mo dito? Ginawa namin ang zone na ito para subukan muna ang mga bagay-bagay. Ngunit ang tunay naming layunin ay hindi kailanman kumita mula dito. Umaasa lang kami na makatulong sa ilang tao para mabuhay sila ng mas magandang buhay. Well, masasabi mo kahit anong gusto mong sabihin? Ang sarap pakinggan ng mga salita mo ngayon. Pero dati, gusto mo lang silang gamitin para sila ang sumalo ng lahat ng sisi. Kabaliktaran, ang mga produkto na sinuri ng Bureau ay galing lahat sa zone na iyon. At sa kasalukuyan, ang zone na iyon ay sila lang ang supplier. Ito kasinungalingan. Ayos lang, wala akong masasabi ngayon na makakapagpaniwala sa iyo. Narito ang opisyal na Business Inspection Report. Naglalaman ito ng lab analysis ng mga kalakal na ito. Pwedeng i-check mo. At itong isa. Ito ang sa mall namin order log mula sa kanilang negosyo na ang tinatawag nilang supply list. Bawat batch sa supply list na ito ay may depekto. Maaaring patunayan ito ng Inspection Bureau na lahat ng kalakal na sinample nila ay galing sa distritong iyon. Mr. Reporter, itong ebidensya. Ay pekeng-peke. Puro kasinungalingan iyan. Hindi mo ito mapagkakatiwalaan. Buhay ng aming pamilya nasa iyong mga kamay. Kailangan mo talaga kaming tulungan. Oo, pakitulungan mo kami. Naalala ko sinabi nila na minsan ka pumasok sa kanilang tindahan at dinambong at sinira ang kanilang tindahan. Talaga bang nangyari iyon? Sang-ayon ka? Sa totoo lang, hindi ko alam. Pareho kayong magkaiba ang sinasabi. At walang panig na may matibay na patunay. May utang sila sa mga loan shark. Hindi makabayad, kaya sinundan ng mga thug. In-frame nila ako na kampi sa kanila. Ikaw lying. Paano kung tawagan ko si Jason ngayon para siya na mismo ang magpaliwanag? No. Hindi ako makapaniwala sa mag-asawang ito. Sobrang walang utang na loob nila. May taong gumawa ng marami para sa kanila. Pero tinalikuran nila at sinisi ang tagapagligtas nila. Tama, siya ang nagligtas ng buhay mo. Kaawa-awa. Sa tingin ko, nakuha ko na ang buong larawan ngayon. Dadalhin ko ang lahat ng ebidensyang ito sa pulisya. Itutuloy ko ang bagay na ito hanggang sa dulo. Kung nagsisinungaling sila sa'yo, lilinisin ko ang pangalan mo ng tuluyan. Pero kung totoo ang sinabi nila, papanagutin kita at itatama ang mga mali. Pumunta ka lang. Pasensya na. Hoy, reporter, hindi ka pwedeng umalis. Kung aalis, Ano ang mangyayari sa atin? Itong buong gulo, gawa mo lang lahat. Sabi ko, may karma ka. Hindi, karma ka. Halika rito. kayo ba ang pamilya ni Mr. Sterling? Oo, ako ito. Pakisabi sa akin kung kumusta ang tatay ko. Ginawa ko ang lahat ng kaya ko. Hindi siya nakaligtas. Paumanhin po. Ano? Anong meron? Wala akong tatay. President Warren, tingnan mo to. Naku, tatay ko. Dinala kita sa siyudad. Wala kang naging masayang araw. Paano ka namatay? Lahat, kayo na ang humatol. Siya ang may kasalanan. Iniwan niya ang aming pamilya nang walang paraan para mabuhay. Ang aking biyenan, Dean, ay na-ospital at saka siya namatay. Clara, ibalik mo ang tatay ko. Sa lahat ng pinagdaanan mo, labis akong nagsisisi. Nakikiramay ako. Ngunit, gaya ng sinabi ko, lahat ay gawa mo lang. Naku, Diyos ko! Narinig mo ba siya? Paano niya nasabi yon? Oh, miss. Kakamatay lang ng tatay niya. Malupit yung sinabi mo. Di ba? Binubuli mo kaming bagong kasal at pinabayaan lang namin. Ngayon namatay ang tatay ko dahil sa'yo. Hindi pwede. Kailangan mong magpaliwanag sa amin. Ang kawawang biyenan ko. Wala kang naging masayang araw. Bakit mo kami iniwan? Siya ang may dahilan nito. Itinulak niya kaming lahat sa bingit ng pagkawasak. Ano bang gusto mo? Bayaran mo kami. Bayaran mo kami?
Nabayaran na pala ang pagkamatay ng tatay mo. Anong ibig mong sabihin? Bien ang gising. Imulat mo ang iyong mga mata. Nasaan ang hustisya? Kung kailangan, mamamatay akong kasama mo. Mahal? Huwag kang umalis. Hoy, ma'am! Nawalan lang sila ng ama. Pagsasabi ng mga sarkastikong komento ay hindi nararapat. Tama iyan. Ang laki ng mall mo. At least sagutin ninyo ang gastos sa libing nila. Pagkatapos ng lahat, nangyari ang trahedyang ito sa harap ng mall ninyo. Alang-alang sa sangkatauhan, dapat ay managot kayo. Tama ba ako? Oo, tama. Iniwan nila ang kanilang tatay sa lupa sa ganitong panahon. Namatay siya. Bakit ako ang may pananagutan? Ang kapal ng mukha mo. Ibinenta namin ang bahay namin, pero walang pera para sa ospital. Makakapag-stay ba siya doon? Ito ay dahil sa iyo. Sino pa ang dapat sisihin? Bayaran mo ang utang mo. Natural lang iyan. Pero di mo pwedeng itulak ang tao sa kamatayan. Tunay. Para bayaran ka, ibinenta nila ang bahay nila, nagpapakita na hindi sila umiwas sa responsibilidad. Ngayon, bumagsak siya sa labas ng entrance ng mall ninyo. Paano naman ayaw mong managot ngayon? Tama yan. Inilalantad namin ang mga walang awang manggagancho na tulad mo. Dahil sinabi mong wala kang pera, bakit hindi ako nakatanggap kahit isang sentimo? Gusto naming ipunin lahat at bayaran ka ng sabay-sabay? Eksakto. Malinaw. Ang bayaran ng utang ko ay mas mahalaga kaysa sa tatay mo. Secretary Davis, suriin ang lahat ng ari-arian nila. Di ba sabi nila ibinenta nila ang bahay? Suriin itong mabuti. Hindi. Tingnan nyo, lahat. Yung mga tao sa Warren Group walang hiya. Hanggang kailan ka magpapatuloy sa kalokohang ito? Guards, Naku, di na kailangan ng bantay. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Huwag hawakan ng asawa ko. Bitawan siya ngayon. Tingnan nyo, binubuli nila ang mahihina. Lahat, tulungan nyo akong makamit ang hustisya. President Warren, inimbestigahan ko na. Ang properties nila. Walang record ng anumang benta. Kahit ang hospital release ng tatay niya, sila mismo ang nag-check out sa kanya. narinig ng lahat iyon. Ang tunay na sinungaling dito ay yung dalawa. Binaliwala nila ang kaligtasan ng tatay nila. Dinala nila siya rito para i-stage ito at kumita pa ng pera at hindi nabanggitin ang mga kasinungalingan nila tungkol sa akin na sira ang mall natin. Buwisit. Ginamit mo pa ang iyong may malubhang tatay. Talagang hindi ka makatao. Tawagan ng pulis. Ipaaresto sila ngayon? Dapat tumawag tayo sa 911. President Warren, Riverdale TV ay ngayon nag-ulat tungkol sa insidenteng ito. Ngayon, nalaman ng aming istasyon na may isang mag-asawa na nag-ulat tungkol sa pinakamalaking grocery chain ng lungsod, Warren Group, para sa seryosong pambubuli sa mga vendor. Kinumpirma ng aming investigasyon ang Warren Group ay walang ginawang ganoon. Ang Warren Group ay nag-set up ng farm aid zones sa lahat ng kanilang tindahan. Upang suportahan ang mga lokal na magsasaka, ang mga aksyon ng Warren Group Ay nagpapakita ng eksakto ng panlipunang responsibilidad. na dapat taglayin ng bawat mabuting kumpanya. Ang mga kumpanyang may ganitong integridad. Ay mahirap hanapin sa panahon ngayon. Tama. At ang mga taong ganyan ay sinisiraan pa rin ang kumpanyang ito. Mga walang utang na loob. Sinungaling. Walang hiya, karapat-dapat sa kanila yan. Ano ginagawa nyo? Kayo mga tagalungsod, magkakampi-kampi. Kayo ay minamaliit kami mga taga-probinsya. Galing lang kayo sa mas mayamang pamilya kaysa sa amin. Anong maganda doon? Ang bastos niya talaga? Sino ba siya? Gusto mong respetuhin ka ng mga tao? Kaya panatilihing malinis ang konsensya mo. Ang pagiging taga-probinsya mo ay hindi dahilan para iwasan ang problema. Kaya pagkatapos ng lahat ng yan, nandyan ka na. Kaya pala dito kayo nagtatago. Pangahas, di sumagot sa tawag ko. Akala mo, hindi ko kayo mahanap? Vince, hindi kami nagtatago sa'yo. Sinusubukan ka naming bayaran. Ginagawa namin yan. Sino tong lalaki? Bakit takot na takot yun sa kanya? Hindi mo ba narinig ang may-ari? Yung pamilya may utang sa loan shark. Halatang pumunta siya rito para maningil. So ibig mong sabihin, nasa kamay na ang pera. Hindi ninyo nakuha ang pera at iniwasan ang lahat ng tawag ko? Naghahanap ba kayo ng kamatayan?
May utang kayo sa akin na 20,000. Na-miss ninyo ang deadline ng bayad. Kaya ano ang swestyon ninyo? Ikaw na naman. Anong gusto mo? Miss Warren, mali ako dati. Pakiusap, kaawaan mo kami. Pakiusap, tulungan mo kami. Easy lang. Ito ang sarili kong mall. Huwag mong gambalain negosyo ko. Si, dalhin ninyo silang dalawa. Huwag kayong tumayo sa harap na sumisira ng negosyo niya. Miss Warren, alam kong mali ako. Sandali. Kung hahadlangan mo kami ngayon, mali ka. Mali ka talaga. Miss Warren, noon, nagkamali ako. Tuwing pumupunta ka sa tindahan namin, kumuha ka ng kahit anong gusto mo. Maawa ka sa amin, Miss Warren. Huwag mo silang masyadong pahirapan. Bitawan mo ako. Miss Warren, totoo yan. Pasensya na. Hindi ko kailangan. Ang ginagawa mo sa kanila ay hindi ko pakialam. Pero may isa pa akong dapat ayusin sa kanila. Kung hindi ko sila mahanap, itong utang ay babagsak sa iyo. Sige, kunin sila. Bitawan mo ako, Miss Warren. Pakiusap. Isipin mo muli. Ang bangkay ng tatay ko nasa ospital pa. Hindi mo ako mapipigilan na makita siya sa huling pagkakataon. Oo, hayaan mo kaming bigyan ng matanda ng disenteng paalam. Kunin nyo. Bayaran mo utang mo. President Warren, tinawagan tayo ng reporter na iyon. Gusto kanyang makilala. Bakit niya ako hinahanap? Maupo. Salamat sa araw na ito. Nailabas mo ang totoo. Iyan ang dapat naming gawin bilang mga reporter. Talagang hindi ko inaasahan na may taong ganito masakim at walang hiya. Makikilala mo ang iba't ibang tao. Nagtataka lang ako kung bakit mo ako inimbita dito ngayon. Ito to. Sa lahat ng taon kong pag-uulat, may nakilala akong tao sa Riverdale na nangangailangan ng tulong. Bilang reporter, nakikita namin lahat ng panig ng buhay. May nakikilala akong kagaya nila sa trabaho. Lagi kong sinusubukan kung may maitutulong ako. Nakipag-ugnayan din ako sa mga tao sa farm support firms. Firms na sumusuporta sa mga magsasaka. Pero sabi nila, hindi sila tunay na magsasaka. Mabilis ko itong tiningnan. Kita mo ang mga taong nakita mo talagang nangangailangan ng ating tulong. Kailangan din nila ng maraming pera. Ngunit, hindi nila pag-aari ang lupa. Kaya hindi sila maituturing na magsasaka. Sa Warren Mall, magbubukas ako ng mga bagong posisyon. Kung gagana, maaari silang pumunta. Bubuksan ko na ang aking sariling agricultural processing plant. Kapag bukas na, kailangan namin ng malaking workforce. Maraming salamat dito. Salamat din sa iyo. Kung wala ka, wala akong pagkakataon. Bilang piyonerang negosyong agrikultura, makakatanggap si Warren Mall ng $1 milyong na parangal ng lungsod. Hindi ako makapaniwala na tinupad mo ang iyong pangako sa akin sa loob lang ng 1 buwan. Nasa proseso na ito. Binigyan mo ako ng pagkakataon na makapagbigay muli sa lipunan. Richard, tingnan mo ito. Baka si Clara Warren iyon. Siya nga, hindi ba iyong lalaking nakaupo ang alkalde ng Riverdale? Nakita ko na siya sa balita. Seryoso? Umupo ng maayos at umasta. Isa na siya sa mga 10 nangungunang negosyante ng Riverdale. Niloko ninyong dalawa siya. Gusto pa ba ninyong makipag-close sa kanya? Magsumikap at bayaran bawat sentimong utang ninyo sa akin. Sa 10 nangungunang negosyante ng Riverdale, ikaw ang pinakabata. Ano ang gusto mong sabihin sa lahat? Gawin ang tama, maging tapat,